yung mga nasa online, mapagpalang araw sa ating lahat at sa mga naririto na kasama ko sa bahay. Praise the Lord at isang pagkakataon na naman ang binigay ng Panginoon sa atin for us to feel His presence and to be with His family. So kayo po ng mga nasa online, kasama kayo sa family ng ating Panginoon. And you are ministering to us and us is ministering to you as well. So, sige, tayo ay manalangin bago tayo magtuloy-tuloy. Lord, we would like to praise you and thank you for your goodness to us. Truly, we believe you. And sa aming buhay nawa, makita sa amin yung aming pinapanalampalatayanan, Panginoon. And panalangin namin sa sandaling ito, patuloy kayo mangusap sa amin. Sa aming inawit, nangungusap na kayo, Panginoon, at nagpapakilala kayo sa amin. And while reading and studying your words, may you continually speak to us. Open our hearts, our minds, and we would like to listen. Alam niyo, Panginoon, ang limitations ko sa aking pag-aaral, and I won't be able to comprehend. We won't be able to comprehend your word without the leading of the Spirit. So, Spirit, we pray for your wisdom and guidance to us, that we'll be able to hear and apply your words in our hearts. We'd like to praise you and honor you and thank you. In Jesus' name, amen. Amen. So, hingi ako ng pabor sa inyo, short minutes siguro. Pwede bang let's grab a partner? Okay. 2 by 2. Siguro, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Meron lang akong hinging favor kay Riel na gawin, na magjo-join ako sa ano. So, I need a favor. Grab a partner. Okay? O sige, pwedeng, yung katabi nyo na lang, okay na rin yan. Sige, grab. It's okay, it's okay. Kahit tatlo, pwede rin. Huwag na kayong tumayo. Grab a partner. And then, so, siguro in few minutes, meron kayong question na sasagutin. The question is, what is your greatest fear in life? Okay? What's your greatest fear in life? Pwede sigurong nangyari na sa inyo, or let's say, parang nawala yung microphone, anak. Napaber? Nabunot yata. Yan. Yan. So, dun po sa mga nasa online, kung meron kayong katabi dyan, pwedeng i-discuss nyo sa katabi nyo, what is your greatest fear in life? Ayan. Sige po, huwag kayong mahiyang mag-discuss. Ha?
Daddy, excuse me, Daddy. You can print it from there. You just need to select this printer. There won't be any information. Sige po, 1 minute more. Sorry. Ate Ann, anong kinakatakutan mo, Ate Ann? Gagamba? Greatest fear yun, bro. Nawala yung ate Rice. Tanong si Asin kung sino ang kinakatakutan. What? Gab what? Not who? So, full of tayong gadgets ko, I need an extra gadget. So, yan. Naging meaningful po ba yung inyong conversation? Para lakas ng boses ko. Alright, so thank you. Actually, ang pag-uusapan natin ngayong umaga, yan. It's about trusting the one who called you. Okay? So, very obvious naman, sa pinakanta ni Brother LJ, it's all about trust and faith sa Panginoong Jesus, di ba? Amen? So, sabay-sabay nating basahin, trusting the one. Ready? Go. Trusting the one. Yan. So, we are continuing our sermon message about the miracles of Jesus. Sino nakakatanda ng first miracle na pinag-aralan natin? Ako yung nag-speak doon. About ano? Yon, thank you. Healing of the paralytic or the paralyzed man. Na merong 4 na tao na nagbuhat, sinira yung bubong, at ibinaba yung may sakit. So, and yung message doon, God is, or Jesus is inviting us to come to Him. Because in Jesus, in Him, we can find healing. Di ba? Sino dito yung naka-experience na gumaling sa karamdaman nito mga nakarang araw? Pwede ba tumas ng kamay? Amen, amen. Praise the Lord. And the following Saturday, through Pastor Jonathan, meron akong word na nabuo doon eh. Yung 3 points niya. The miracle of feeding the 5,000. Ano yung word? Compaction. Yung iba, compactation. Ibig sabihin ng compactation ay compassion. Na-exercise niyo ba yung compassion this week? Or mas talong nawala or mix eh? Pangalawa, actions. Yan. Number 3, participation. So, do we participate sa challenge na binigay sa atin last week? Na-exercise ba natin yung compassion sa ibang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Praise the Lord for that. And today, yan, pag-aaralan natin yung miracle of Jesus walking on the water. And let's read just one verse muna. Na itong verse na to, na sinabi ng salita ng Panginoon, dito tayo kukuha ng mga points nating pag-aaralan. Matthew chapter 14, verse 27. But Jesus immediately said to them, "Take courage!
it is I. Do not be afraid. Ito yung mga salita na binitawan ng Panginoong Jesus. Immediately said to them, take courage, it is I. Do not be afraid. Trusting the one who called you. Kanina, pinag-usap ko kayo, no? And, have you ever come to a point in time na natatakot kayo sa isang bagay or yung greatest fear ninyo? Hanggang ngayon ba, kinatatakutan niyo pa rin yun? Ha? Yes. Bilang tao, meron talaga tayong takot at meron tayong kinatatakutan. So, merong top 10 fear most or top 10 people fear most according to Radiant Dentistry. Medyo bias lang kasi Radiant Dentistry ang nag-research nito dahil may kinalaman sa sa ngipin na dentist. Siguro si Joms nakaka-relate dito. Number 1, public speaking. So, to be honest, ako ay natatakot. Fear ko din ang tumayo sa harapan. But by the grace of God, I can speak, I can deliver the message. Sino dito yung takot tumayo sa harap? Yan, hindi kayo nag-iisa. So, number 2, fear of heights. Takot sa mga heights. Nasubukan niyo na bang lumabas dito sa 25th floor tapos titingin sa baba? Ha? Nakakatakot Nung pumunta kami ng Ferrari World, ang tataas ng mga rides ng mga roller coaster dun eh. Hindi ko talaga sinubukan kahit isa dun. So, fear of heights. Number 3, going to the dentist. Ayaw ko ba, ha? Si Gerald, tumataas siya ng kamay. Sa mga nasa online, hindi ko alam kung ano yung fears nyo, yung pagbabayad ng kinakatakutan ni John. Hindi naman siguro. Number 4, fear of snakes. Ayan, may kilala kang ganyan. Nanonood lang ng TV, pero parang natatakot na. At tumatayo na yung balahibo. Kapalampasin mo na yung ahas bago manood. Okay. Number 5, flying. Sino dito yung takot na sumakay ng eroplano? Hindi yung lumipad siya, ha? Yung takot sumakay ng eroplano. Si Papa Bear, ayaw na niya sumakay ng eroplano. So, nakakatakot naman talaga yan kasi anytime, alam naman natin yung balita, maraming accident sa eroplano, plus hindi mo talaga alam kung ano pwede mangyari pag nasa taas ka na. Spiders and insects. Yan. Ang tawag dyan ay arachnophobia. Yan. Buti na lang dito sa UAE, walang gagamba. Meron din, meron. Yan. Claustrophobia. Ito yung fear of tight spaces. Naalala ko si nanay ni Joms. Nung pumunta dito, si Lola Mabel, ayaw sumakay ng elevator. Natatakot. Dahil nakakulong siya. Tapos tataas, bababa. Sino dito ang claustrophobic? Buti na lang, hindi tayo claustrophobic kasi maliit lang itong lugar natin. Hindi tayo pwede rito. Meron tayong claustrophobia. Mice. Yan. Sino ang takot dito sa daga? Si Jarel na naman. Not me. Si Rem, tumaas ng kamay. Guess what? Sasabihin ko sa inyo. Last week, nagulat kami. Meron kaming daga sa bahay. Hindi ko na lang ipopost yung picture dito. Pero nakakagulat kasi, unang gabi, ang ingay niya, tapos kinakain niya yung cabinet namin. And then, na-found out ko na meron talagang daga. And then the following day, naglagay na kami ng mousetrap. And salamat sa Lord dahil hindi siya nakapanira ng iba pang gamit. Yun lang cabinet, talagang yung mga makeup ni Mami, yun, sinicure niya eh. Dapat hindi yun yung mga ngat ng daga. At saka yung mamahaling bags na bigay ng iba mga kapatiran. Sinicure namin yan. So, nakakatawa. Maraming takot sa daga, pero hindi takot kay Mickey Mouse. Favorite pa si Mickey Mouse. Number 9, dogs. May mga experiences kasi tayo, lalo na sa Pilipinas, yung mga hinahabol ng aso. Nagkakaphobia tayo yan. Dito, yan, huwag kayong matakot. Yan ay, alarm. Tama, no? Smoke alarm yan. So, huwag kayong matakot. And, number 10,
thunder and lightning. Hindi pa to na-experience nila, no? Never. So, sa Pilipinas, masyadong malalakas yung kulog, ano? At masyadong matatalim yung mga kidlat. At nakakatakot, lalo na kung yung bahay mo yero lang, talagang pag kumulog, rinig na rinig mo. Okay? So, as humans, marami tayong mga kinatatakutan. Hindi lang sa mga 10 ito, di ba? Yung Judith, alam natin yan, nakakatakot yan. Pag dumating yan, talagang nakakapanginig, ano? So we tend to fear and to worry because we are human, you know. But you know what? Dito sa ating pag-aaralan ng salita ng Panginoon, Jesus is inviting us to trust Him and not to worry or to have fear. And in fact, may pangako ang Panginoon, ano. But with regards to worry, merong research na ginawa, sabi dito, sa statistics, over 85% of worries don't happen. You agree? Research including a Cornell University study and work by Lafreniere for Preaching Today found that the vast majority of things people worry about never materialize. Okay? Another data indicates that about 91% of our anxious thoughts or worries never become a reality. 91%. Grabe. So nag-worry ka, 9% lang pala yung mangyayari doon. The rest ng 91% nasayang sa pag-worry mo. And of the small percentage of worries that do happen, people often cope better than they predicted. Yung pala yun. May solusyon pala. Ano? Mas naging nangibabaw yung pag-aalala wherein hindi pala ganun kahirap, hindi pala ganun kadali. Ka-worse yung mangyayari. Sabi doon, people often cope better than they predicted. So, isipin nyo nga, balikan nyo yung wino-worry nyo kanina. And then, let's apply this, itong statistic na to. So, kailangan nyo pa ba mag-worry? Medyo na lesson, Hindi pa natin pinag-aaral ang salita ng Panginoon, yan palang statistics. How much more? If we apply what the Bible says. And Jesus is giving promises to His disciples and to His followers na binibigay din niya sa bawat isa sa atin. Okay? So, the context of the passage that we will about to study is last week sa Matthew chapter 14, 13 to 21, pinakain ng Panginoong Jesus ang 5,000 na mga sumusunod sa Kanya dahil siya nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo. And then, sabi dito sa next verses, ito na nga yung pangyayari na ang Panginoong Jesus ay lumayo kasama ang kanyang mga alagad sa kabilang ibayo. But, nauna yung mga alagad na iwan ng Panginoong Jesus on the mountainside para siya ay manalangin. Doon sa binasa natin kanina sa verse 27, madaling tandaan Jesus said to them, take courage, it is I, do not afraid. So yung tatlong words na yon o mga salita na yon, doon tayo kukuha ng tatlong pangako na binibigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa bawat isa sa atin. Number 1 is, it is I. Sabihin nyo nga, it is I. Hindi ako to. Ang Panginoong Jesus ang nagsasabi nito. And I realized, nung sinabi ng Panginoon na it is I, He gave a promise of assurance. Para sinasabi ng Panginoong Jesus, hello, ako lang to. Pag si LJ yung nagsabi niyan, ako lang to, medyo delikado Maraming hindi nangyayari, But, here, Jesus said, it is I. It's the promise of assurance. It's the promise of assurance. Panghawakan natin dahil ang Panginoong Jesus ang nagsasabi nito. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I. Do not be afraid. So verse 25 to 26, sabi dito, shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. And when the disciples saw Him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Alam nyo, itong time na to, before dawn,
Ito yung pag nagbabasa tayo ng Bible, yung fourth watch of the night. Narinig niyo na yun? The fourth watch of the night. And yung oras na ito, it's between 3 a.m. to 6 a.m. So medyo madilim pa yung kapaligiran. Okay? Kaya kahit ako siguro, yung isa sa mga disciples, hindi ko agad marirecognize na si Jesus yon, di ba? Na naglalakad sa tubig. So, sa mga natatakot sa multo dyan, hindi tayo nag-iisa. Even the disciples were scared of ghosts. Tayo mga Pilipino, bata pa lang, tinatakot na tayo. Di ba? Huwag kang pumunta dyan, may multo dyan. Di ba? Takot ka dyan, may multo dyan. So, creates fear. And ang mga disciples, takot din sila sa multo. Kaya nang nakita nila ang Panginoong Jesus, they were terrified. It's a ghost. It's a ghost. But, ghost ba talaga nakikita nila? Hindi. Ang Panginoong Jesus. And later on, sabi nga sa mga huling talata, sasabihin nila, i-recognize nila, you are truly, or Jesus is truly the Son of God. Amen? So, do you agree with me that many times in our lives, we don't recognize Jesus in our life? Na parang multo lang siya, na parang, alam mo yun, hindi siya totoo sa ating mga buhay. Yung mga katagang, it is ay pangako ng Panginoon na pwede nating panghawakan sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. It is I. Hindi ako nagsasalita nito. But let me ask you a question. Who is Jesus in your life? Who is Jesus in your life? Tanungin niyo yung sarili niyo. At pag nasagot niyo yung tanong na yon, doon yung pagbabasihan natin, yun yung paghahawakan natin kung sino yung pagkakilala natin sa Kanya. Kung kilala natin si Jesus na makapangyarihan, kahit merong pagsubok, kahit merong problema, we can say, oh, sinabi ng Panginoong Jesus, oh, ang Panginoong Jesus ay makapangyarihan. I can trust Him. I can trust Him fully in my life. I want you to notice the word, immediately when the disciples were terrified, Jesus immediately revealed Himself and said, it is I. Natatakot yung mga disciples. There's fear. But immediately, sabi ng Panginoong Jesus, unahin ko muna yung salita na it is I, bago yung take courage. Dahil gusto kong i-emphasis na nagpapakilala ang Panginoon na siya yon. Okay? And immediately, alam ng Panginoong Jesus, natatakot na ang mga alagad. Kaya, nagpakilala na siya. Okay to, huwag kayong matakot. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoong Jesus. Amen? Sa lahat ng mga fears, sa lahat ng mga trials, lahat ng challenges ng ating buhay, kasama natin ang Panginoong Jesus. All we need to do is to recognize Him in our lives. Kaya nga, lagi nating tanungin sa ating mga sarili, sino ba ang Panginoong Jesus sa aking buhay? And doon tayo huhugot ng lakas. Yun yung ating pagkukunan ng ating lakas sa panahon ng ating problema. Because, mga kapatid, Jesus is giving His promise to us. An assurance of promise that He will always be with us. Bago umakit ang Panginoong Jesus sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sabay-sabay natin basahin, and surely I am with you always to the very end. Kasama ba yung very end of the age at this present time? Kasama po ba? Kasama tayo doon. At kasama pa yung mga generations na paparating kung hindi pa darating ang Panginoong Jesus. Ang pangako niya, I will be with you. I am with you always to the very end of the age. Yun yung number one pangako na binibigay ng Panginoon sa atin. The promise of assurance. Ang sarap panghawakan ng mga salita ng Panginoon dahil alam natin kung sino ang nagbitiw nito. Di ba? Maraming mga mga politicians ang nagbibigay ng mga pangako na hindi natutupad. Even I myself, I am guilty about it. Alam ng mga anak ko yan na minsan may sinasabi ako sa kanila, natutulog ako sa kanila, kasama nila sa gabi, pero pagka sabi si Papa Bear, bike tayo, napapasama ako kay Papa Bear, kaya, nagamit kasi.
So, nababali yung pangako. And sorry mga anak, ano. So, meron tayong mga, alam ko kayo rin, di ba? May mga ganyan din kayo binibitawan na salita. But ang Panginoong Jesus, pag siya'y nangangako, it is certain at tinutupad niya. Amen? Claim that promise that Jesus is with us and He cares for us. Sabihin mo sa katabi mo, He cares for you. Jesus is your assurance. Sabihin mo, Jesus is our assurance to the very end of the very end of the age. Doon pa lang mawawala na yung ating mga takot, di ba? Mapapawi na yung ating pagagam-agam at pagkatakot. So, punta tayo sa point number 2. Take courage. Itong mga salitang ito, take courage, is a promise ng Panginoon sa kanyang mga alagad. It's the promise of strength. Yan. It's the promise of strength. Hindi ko ma-imagine kung ako yung nando sa situation ng mga alagad na nakakita ko na naglalakad ang Panginoong Hesus sa ibabaw ng tubig. Can you imagine that? Sino dito nakakita ng nakalakad sa ibabaw ng tubig? Wala pa, di ba? That is a miracle, di ba? Na merong nakakalakad sa ibabaw ng tubig at walang makagagawa nun kung hindi ang Panginoong Hesus. And of course, inalaw niya na makalakad si Peter mamaya. But here, Jesus is giving His promise of strength. Kaya sinabi niya, take courage. Sabihin mo sa katabi mo, take courage. But Jesus immediately said to them, take courage. Sinasabi niya din ito sa atin sa sandaling ito, take courage. Baka yung katabi mo, tatahi-tahimik lang or tatawa-tawa lang, pero sa loob niya, nanghihina na. Kailangan niya ng paalaala at reminder sa salita ng Panginoon that you should take courage. Sabi ni Peter, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Sabi ng Cambridge, the meaning of courage is the ability to control your fear in a dangerous or difficult situation. Do you have courage to fear your situation, your difficult situations right now? Do we have the courage? Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan nyo. It could be health problem, could be financial problem, could be church problem, it could be family problem, ano yung mga fears na yon. But I hope that this message, the words of Jesus, brings us or give us courage to face our fears. Amen? To face our fear. Because sabi ko nga, as humans, ano talaga tayo matatakotin. Minsan nga, pag tumingin ka sa salamin, natatakot ka sa sarili mo di ba? Na-experience yun. Ako, muntik na matakot kasi nakita ko yung sarili ko dito sa salamin. Kanina, nakakatakot kasi ako yung huling naligo, naubusan ako ng tubig na malamig. Isa yun sa mga kinatatakutan dito sa UAE. Sa mga nasa Pilipinas, hindi niyo po maintindihan. Kasi ngayon, yung tubig dito is talagang halos pinakulo na sa kettle bago mo gamitin. Ganon. Lalo na pag ikaw yung nahuli sa paliligo. So, here, ang makikita natin that Peter has the courage to say something to Jesus. Of all the apostles, sino lang ang nagsalita? Si Peter, nagkaroon siya ng courage. Siguro lumakas ang loob niya, sinabi ng Panginoong Jesus, take courage. But, knowing Peter or by studying Peter, alam niyo meron si Peter na karakteristik na he is impulsive and outspoken. Sino dito yung ganyan? Alam niyo yung impulsive and outspoken, madaling magdesisyon, madaling mag-action nang hindi nag-iisip. So, naalala niyo yung ang Panginoong Jesus ay kukunin ng mga sundalo? Anong ginawa ni Peter? Kumuha siya ng tabak at tinaga yung sundalo, nakaiwas, tinamaan sa tenga. Si Peter nga ba yun? Tama, si Peter yun. So, sabi ng Panginoon, suswag, itago mo yan.
Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. So, here, inisip ko, dahil sa ganun si Peter, sinabi niya, Panginoon, kung ikaw talaga yan, sabihin mo na lumapit ako dyan para mapatunayan ko na ikaw talaga yan. And sabi ng Panginoong Jesus, ano? Come. Come. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Alam niyo, pabigla-bigla ito si Peter eh. Pwede naman sabihin niya, Lord, Jesus, kung ikaw talaga yan, pumunta ka na dito sa bangka kasi takot na kami eh. Di ba? Could be. But ano sabi niya, kung ikaw talaga yan, pupunta ako dyan. Sabihin mo pumunta ako dyan. Grabe yung decision niya eh. No? Kaya niya bang gawin yun? Kaya ba natin gawin yun if we were there? Parang hindi agad tayo mag-decide ng ganon. But Peter did that because hindi natin alam kung ano yung motive niya, but he has the courage to talk and he has the courage to act. Alam niyo, meron tayong principle na makikita dito. Na gusto kong i-apply natin sa ating mga buhay na matutunan natin. With regards to fear, we will never or you will never, hindi ka nasulat dito, you will never overcome your fears if you don't go out of the boat, walked on water, and come toward Jesus. Amen? Kanina nakaka-bless yung kinanta natin eh. Di ko na memorize yung lyrics, pero yung na 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 na. Alam niyo na lahat yan, di ba? So yun. Parang sinasabi ng kanta, I will walk with you, Jesus, wherever you go. Jesus, I believe in you. Ito yun. You should face your fears, and we should go out of our comfort zones. If we want to experience or if we want to overcome our fears. Ulitin ko you will never overcome fears if you don't go out of the boat, walk on water, and come toward Jesus. What's your fears right now? You need to face your fear. Go out of your comfort zone. Tayo, china-challenge din tayo sa church eh. Di ba? We have fears in the church, in the ministries. But we need to go out of our comfort zone. We need to go out of the boat and come to Jesus. Because Jesus cares for us and He cares for this church. What's the principle number 1? It is the promise of assurance. Take courage, the promise of strength. And number 3, don't be afraid. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Don't be afraid. Huwag kang matakot. Hindi ka na masisingilin dito sa kinain mo eh. Huwag kang matakot. Don't be afraid. And this promise is a promise of protection. Okay? Don't be afraid. Alam nyo, si Peter, I believe, takot siya nung lalapit siya sa Panginoong Jesus. Di ba? Takot siya. Andun yung feeling na natatakot siya. But ginawa niya yung nagkaroon siya ng courage even though he's in the midst of fear. Di ba? That's the courage eh. Na, di ba yung meaning ng courage, you are, lumalakas ang loob mo, nahahandle mo siya even in the midst of difficult situation. That's the courage. So here, Jesus is telling to His disciples that don't be afraid. I will protect you. I will protect you. But when he saw the wind, si Peter he was afraid and beginning to sink. Cried out, Lord, save me! Immediately, Jesus reached out His hand and caught him. You of little faith, He said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Very typical yung istorya, na somehow parang nire-relate natin yung sarili natin dito kay Peter. Right? Right? Bakit? Tingnan mo si Peter, lumalakad na siya.
So, okay na, nakakalakad na siya sa tubig. He is the only disciples, I think, na nakalakad sa tubig. Imagine nyo, no? Only Peter walked on the water. Siguro naiinggit yung ibang mga disciples dito. Grabe yan, si Peter nakalakad sa tubig. How I wish. Nagkaroon din ako ng courage. Pero, nung siya'y lumalakad sa tubig, nagkaroon ng actually meron na talaga malakas na hangin that time. Kasi nga, nung nasa gilid ng bundok ang Panginoong Jesus on the mountainside, sabi sa mga naunang verses, dahil sa lakas ng alon, ng hangin, tinulak yung bangka na sasakyan ng Panginoong Jesus. At itong pangyayari nito ay sa Sea of Galilee na tinatawag ding Lake of Tiberias. Ito ay lake hindi ito yung tubig alat. Akala ko nung una tubig alat ito, Papa Bear, di ba? Sinasabi ko sa'yo. But hindi pala. Ito pala ay lake. Na sinasabi ng iba, hindi naman totoo yung pangyayari na yan. Na kaya lumutang ang Panginoong Jesus dahil sa buoyancy ng water na talagang sa alat, sa dagat, lumulutang talaga yung mga tao. Hindi naman totoo yun. Pag nasubukan niyo na bang maglakad sa dagat? Hindi naman, di ba? So hindi pinapabulaanan ito ng iba. But here, this is a Lake of Tiberias, the Sea of Galilee. Na lagi ditong may dumadaan ng bagyo, kaya dito ay laging mahangin, lagi ditong may typhoon. Alam niyo yung story ng storm, Jesus na natutulog siya sa bangka? Dito rin yun eh. So laging maalon at mahangin. So kaya lumayo yung bangka ng Panginoong Jesus and He decided, walang bangka, sige maglalakad na lang ako sa tubig. And here, nung si Peter na naglalakad sa tubig, nung nakita niya yung hangin, sabi ng Bible when he saw the wind, niisip ko, paano kaya niya nakita yung hangin? Meron ba nakakita ng hangin? Siguro yung manifestation ng hangin, na masyadong malakas yung mga waves at nagtatalsikan sa kanya. So, ganun. He was afraid and beginning to sink. As human, talagang matatakot tayo. Di ba? Kapag merong ganyang pangyayari, yung mga seaman dito, alam nila yan. May kaibigan niya ako na talagang, sabi nila, kahit lagi na kami nasa laot, iba pa rin kapag dumadaan sila doon sa bagyo, sa mga malalakas na alon, talagang napapadasal daw talaga sila. Kasi talagang sobrang nakakatakot. And here, sabi ni Peter, nung siya ay nakakita ng hangin, siya ay unti-untong lumubog. Unti-unti siyang lumubog. And that's the reality of our situation in life. Kapag tayo ay nasa problema, tayo ay natatakot. Nagdidwell tayo sa ating takot, nagdidwell tayo sa ating mga worries, unti-unti tayong lumulubog, right? Unti-unti tayong yung ating spiritual life, napapabayaan natin, di ba? Lumalayo tayo sa Panginoon, di ba? At yun yung mas nagdidwell sa ating mga buhay. Nakakalimutan natin ang Panginoon. But ano yung naging action ni Peter dito? Ano yung naging action ni Peter? Sabi niya, Lord, save me. He cried out, Lord, save me. Lord, save me. Alam niyo mga kapatid, hinihintay lang ng Panginoon na kapag tayo nasa panahon na lumulubog, nasa panahon na tayo ay nakakaranas ng problema at meron tayong takot sa ating puso, all we need to do is to cry out. Cry out at sabihin natin, Lord, help me. Lord, please save me. And notice, mga kapatid, sa verse 31, yung word na immediately nabanggit na naman. Pangatlong beses na to, binanggit ang immediately dito sa mga talatang ito nating binasa kung hindi niyo napapansin. Immediately, laging nandyan ang Panginoon. Once we cried out, once we cried for help, anong tugon ng Panginoong Jesus? Immediately, Jesus will gonna reach out His hand. Amazing, di ba? Amazing God. Amazing Jesus. At nirebuke ng Panginoong Jesus si Peter. Sinabi niya, you of little faith. What is the level of our faith right now? Wala pa nakakarating sa ganitong level. Sobrang taas ng pananampalataya sa Panginoon. Lahat tayo kulang sa pananampalataya. But at some point in time, gusto ng Panginoong Jesus na lumalalim, na
mas lalo tayong nagtitiwala sa Kanya, na nag-grow yung ating pananampalataya sa Kanya. Sinabi ng Panginoon kay Peter, "You of little faith." Let's ask ourselves, how's your faith right now, at the moment, sa iyong pinagdadaanan? How's your faith? Is it little or is it malalim? Is it matatag? Na sinasabi mong, I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ who gives me strength. Meron akong, sorry, turn up ko itong aking PowerPoint. Meron akong notes na hindi nakasama dito sa sinend ko. Yeah. Sabi dito, babasahin ko na lang sa inyo. Merong comparison ng fear of faith. Sabi dito, when it comes to foundation, fear relies on feelings. Listen to this, okay? Circumstances and worst case, what if scenarios. That's fear. But ano ang faith? Faith rooted in the confident trust in God's character and promises even without proof. That's faith. Okay? Hindi mo nakikita, but you're claiming God will provide or God will i-deliver ako ng Lord dito. Sa outcome focus naman, anong fear? Concentrates on potential loss, failure, negative outcomes. The thing you fear can often come to pass. Anong faith? It focuses on God's power and goodness, believing that a positive outcome is possible even in a difficult situations. So that's the difference ng fear and faith sa outcome. And impact naman sa actions ng fear at faith. Ha? Yung tao na may fear, sabi niya, can be paralyzing and lead to hesitation or avoidance. It makes you shrink back from challenges. And anong impact ng tao na may faith? It inspires courageous actions, helping you move forward despite feeling afraid. It empowers you with the spirit of power, love, and self-control. What's the ultimate effect ng fear? Leads to torment, anxiety, and a state of unrest. The Bible teaches us that perfect love casts away all fears. Ano naman yung may faith sa ultimate effect? It results in peace that surpasses all understanding. Guard your heart and your mind in Christ Jesus. Did you know, sabi sa pag-aaral, there are 365 promises of fear not in the Bible. Hindi ko naman sasabi yun sa inyo lahat-lahat. But let me tell you these 3 verses. Isaiah 41 verse 10, sabi ng salita ng Panginoon, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God." Deuteronomy chapter 31 verse 6, "Be strong and courageous. Do not fear, for the Lord your God goes with you." John 14 verse 27, "Peace I leave to you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Mga kapatid, fear is real, that's why faith is needed. Sabihin nga natin, fear is real, that's why faith is needed. Totoo ang takot. Hindi lang ito katang isip, nangyayari ito. And the enemy is using that fear para ilayo tayo sa ating Panginoong Jesus. But alam ng Panginoong Jesus na tayo ay matatakot. Alam ng Panginoong Jesus na tayo ay manghihina. Alam ng Panginoong Jesus na dadaan tayo sa mga problema. That's why He's giving these promises to us. Take courage, it is I, or it is I. So take courage and do not fear. Alam ng Panginoong Jesus, nung siya ay aakyat sa langit, ito mga alagad niya, panghihinaan ng loob, at iisipin, hindi na nila kasama ang Panginoong Jesus. But Jesus gave His promise, the assurance of He will be with them to the very end of the age. Kanina, merong slides na
Ito yung The Cherokee Legend. Share ko siguro. Yan. Dito na ako magtatapos. This, Cherokee ba to? Cherokee Legend. Yan. Itong Cherokee Legend, siya ay, siguro na alam niyo na itong story na to. Siya ay challenge na yung tatay, dadalhin niya yung kanyang anak sa gubat na naka-blindfold. At iiwanan niya yung kanyang anak doon na nakaupo sa isang lugar all throughout the night. That's the challenge. What's the test? The boy must endure his fear of the unknown. Can you imagine kayo, nakatakip ang mata sa gubat? Ano yung unang papasok sa isip nyo? Yung kinatatakutan nyo na, kami dito, may daga dito. Worst scenario, baka merong, bear o kaya, kasi sa North America So may bear, meron dong mga anacondas, nakakain sa'yo. Ayan. So, erase yun. So, can you imagine, pwede siguro mag-play ng music si Papa Burr. While hearing those noises, ng bata, and feeling the wind, habang naka-blindfold, ano yung pumapasok sa isip niya? This solo endurance signifies a step toward manhood. Yun pala yun. Na kapag nakapas ka doon sa test na yun, ikaw ay magiging part na ng tribe. I-recognize ka na parang okay, nalampasan mo yung test. The revelation, when the sun's rays finally show in the morning, the boy discovers his father sitting on the log next to him, having been silent guardian all night to the sun. Hindi alam ng bata, dun sa magdamag na lumipas, siya ay nakapikit, siya ay takot, siya ay kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Pagising ng umaga, pagdating ng umaga at pagtanggal niya ng kanyang blindfold, nakita niya, nandun pala yung kanyang tatay sa kanyang tabi. Hindi siya iniwanan all throughout the night. Dahil alam ng kanyang tatay. Dahil siya ay matatakot. And he will experience fear habang nasa dilim, habang nasa gitna ng panganib. This proves the Father's love and protection, while the Son's bravery in enduring the night is the key to His becoming a man. Alam niyo, ang Panginoong Jesus, gusto niya tayo makita to grow, to becoming His child na matatag sa pananampalataya, na kahit may fear, nagpapatuloy at hindi nag-give up. And that's the purpose of these promises. That's the purpose of this miracle na ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid. Habang tayo nakatungo, habang tayo ay nakapikit, God knows our lies, God knows our fears, our worries. And He is waiting for us to say, Lord, help me. Lord, save me. If you are drowning right now sa aspeto ng financial, sabihin mo sa Panginoon, Lord, help me. Lord, save me. If you are drowning sa trabaho, parang gusto mo na mag-give up, sabihin mo sa Panginoon, Lord, help me. Help me overcome this worry, this fear. Family problem, family relationship problem. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, save me. I believe tayong lahat na naririto, meron ng relationship sa Panginoong Jesus. That's the first thing that we need to secure because God is willing to save us all. Mga kapatid,
Jesus, God is very much willing to help us. All we need to do is to surrender our lives to Him. At magtiwala tayo na hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng pinagdadaanan natin. Lord, would like to thank you and praise you for your message to us today. This is simple, this is short message, but this is a message of encouragement coming from you. Sa iyong mga salita, sa iyong mga disciples na alam mo na kahit sila ay natatakot, you were there on their side. And you have the authority over the water, you have the authority over the sea, you have the authority over the sins, and you have the authority over your church. We thank you and we praise you because you are the one who said, "It is I." You are our God Almighty, our awesome God, our powerful God. We praise you and thank you. In Jesus' name, amen, amen. Let's give a clap offerings to the Lord. And as we continue our spirit of worship, ating alalahanin ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus.